kasi mahirap-hirap tong kalabanin, no? At saka kaya nga po sa araw na to tayo pinalad at ating pong i-welcome ang ating special na panauhin, si Yusek Claire De Castro. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa inyo. Welcome, Yusek. Dinmel and Attorney Jen, maraming salamat sa pag-welcome. Imagine nyo ha, bumabagyo. Oo nga. Pero kailangan maging professional, kaya on time tayong dumating. Napakapalad namin. Okay. Kamusta ang bagyo, Yusek? Sa labas dyan? Sabi hindi daw makakarating, masama yung panahon eh. Okay. Pero in fairness, Dina at Attorney Jen, yung dinaanan kasi namin, ito lagi bumabaha. So siguro ibibigay ko tong palakpak na to para kay Secretary Vince. Dahil yung dinaanan namin na usually binabaha, wala po siyang baha. Oo nga. So siguro yung sobrang kasagsagan ng ulan, meron dyan. Pero ngayon, yung dinaanan po namin, wala. Dumaan ba kayo sa Araneta? Dumaan kami sa Santo Domingo. Yun, binabaha doon. Yes. Pagdating mo sa Araneta, parang ilog na yun. Di ba? Opo. Mabuti, walang baha ngayon. Yung pinaka-creek kasi, di ba, yung Skyway. Doon po. Doon po. So, ngayon, wala eh. Okay, alright. Nako, masaya magiging makabuluhan ang ating gabi ngayon, mga kapatid, mga kaibigan. Umpisa mo ng tanong. Oo, kasi at least na-establish ni Yusek Claire agad. Professional si Yusek Claire. Oo, professional si Yusek. Alam mo, madami talaga nag-a-anticipate sa inyo, Yusek, ngayon eh. Thank you. Kasi alam mo, normally, sa mga special guest ko, meron akong bombshell eh. Ayan. May bombshell question ako, pang-una. Pambungad bombshell. Maganda ka, Yusek. Don't worry. alam mo- Hindi asawa ko. Ayan. Okay. Alam mo, Yusek, no, you have been known as a fierce lady. You do not buckle. You really confront the challenges in front of you. Sa tingin mo pa lang nako, mahihirapan tayo dito. Di ba? Kaya ang unang tanong ko, papaano kang napasagot ni Mister? Ay, paano ba ako napasagot? Ay, hindi. Siya yung pinasagot ko. Talaga, ha? Binaraso ko siya. Naku. Sabi ko, pakakasal mo ba ako o hindi? Talaga. hindi ba nag-I object si Mister? Wala siya magawa. Abogado ako. And then, kasi, magkaibigan po kami. I see. Yan. Tapos, bago naging kami, ibigan ko siya. Hindi ko lang alam kung meron na siyang mali siya sa akin. Hindi ko alam. Pero lawyer niya ako. I see. Lawyer niya ako. I see. So, sa mga cheque na hindi siya binabayaran. So, sabi ko, kailangan to ipanalo. Sayang ang kanyang kadatungan. Oo nga eh. Ilang taon na kayong kasal ni Mister? Ay, ilang taon na ba? 2002. Nako. Kinasal eh. 2000. 2. Ayan. Ang tagal na. Alam na rin pala ni Sir ang sikreto ng long-lasting marriage. Ano yun? Ikaw ba, alam mo, hindi ka pa kasal eh. Oo, pero Alam mo ba? Ano ba? Alam mo, ito parati kong sinasabi, basta't dalawang mag-asawa ng kakagalit. Siyempre, may ganyan mga pagkakataon, Yusek. Ngayon, there are two sides. The husband side and the right side. Ayun. I agree with that. Di ba, sir? I agree with that. Kaya tumatagal. Accepted po niya yun. Ayun. Kaya ako, mga 33, 34 years na akong kasal. So, hindi, 37 years na akong kasal. Kaya I know the right side. Kaya listen. Yes, kailangan ang magiging future husband Hindi ko pala alam ang right side. ikaw. Si future husband mo, siya mag-listen. Yes, siya ayan. mag-listen. Paging may future husband. Pero Yusek, ang tanong ko sa inyo ngayon, Yusek, ito eh. Di ba? Kayo nag-aral kayo sa USTE, student, naging trial lawyer at talagang maganda ang practice nyo, naging broadcaster ba kayo? Yes. Ang tanong ko sa inyo, kung may premonition ba kayo? Meron ba kayong feeling subconsciously na
magiging ganito kayo ngayon? Hindi. Ibig sabihin you are now known all over the Philippines, di ba? With a certain particular attribute and character, di ba? With a high responsibility. Did you even think that was your destiny? Hindi po talaga. Talaga? Even before na mapunta ako sa DZMM, DZXL, Yes. hindi ako nag-apply eh. Hindi ko siya inaspire. Okay. Pero parang siguro, parang sabi ni Lord, o baka may maitutulong ka. Feeling ko lang naman. So parang dumarating lang siya. Okay. So every time na meron lang pong darating sa akin, I see to it na dapat yung best ko yung ibigay ko. So dito po sa pagiging Palace Press Officer, hindi ko po to winish. Hindi ako nag-aspire. Hindi ko inaspire maging parte ng gobyerno. Kasi okay na ako maging nasa trial lawyer, private. Kasi gusto ko yung pag kami ng mga anak ko sa kanong asawa ko, yung time na bagyo, napasok, di ba? Yes, napasok. O pagka bakasyon, abroad na lang kami, di ba? Pero kasi hindi ko pwedeng gawin yun. Tapos ngayon, ang kaibahan po siguro, kapag ka po may bagyo, di ba, walang pasok. Pag may bagyo, ako may pasok. Kasi ako yung nagbibigay ng message eh. Totoo yun. Sacrifice eh. Oo, totoo yun. So dito sa bagong trabaho nyo, so pinasok nyo na yung trabaho nyo at siyempre, another culture, another world, probably another philosophy. Kasi you are also well known na medyo hindi nyo binoto si BBM noon, di ba? At lahat tayo, Lenny, di ba? Oo, aminado naman tayo eh. So paano nyo na-transcend yun? Paano nyo na-transcend yun? Noong una po kasi, hindi ko pa kilala kung paano ba magtrabaho si Pangulo. So, ang sabi ko agad doon sa group, sabi ko, paano kung meron akong feeling na hindi dapat? Yeah. Paano ko sasabihin? Yes. Tapos sabi sa akin, just tell him. Kasi nakikinig siya. Okay. So, alam niyo po yung feeling ko na, pwede. Okay, di ba? Yes. So, with that, at pag ikaw pala yung nasa labas, wala ka doon sa galawan na, especially kapag nandoon yung Pangulo, magiging judgmental ka. Guilty ako doon. Sorry talaga. Kasi at the time, hindi ko alam bakit kailangang daming music, asik. Yes. Pero nung nakita ko, iba-iba yung functions niya. Sabi ko, syempre, parang naisip ko, naku, ang dami ko palang hindi alam, pero nagko-content ako, tapos parang lagi akong namimintas, parang nega lagi, kasi hindi ko alam na iba pala yung trabaho. Let's say ako. Kami lang sa grupo namin, 10 na kami. Oo nga. Kasi sa everyday, tawagan mo si ganyan. So, minsan, hindi lang po ako nagdadagdag ng tao kasi feeling ko, dapat multitasking kami lahat. Yes. Kasi para makatipid yung gobyerno. So, sana din yung ibang mga departamento, ganun din sana, di ba? Kung kaya naman ng isa or dalawa, wag nang idami kasi baka dumadami lang kasi kaibigan mo to, si ganyan. Pero yun still, sabi ko, yun yung siguro mga na-realize ko na hindi pala pwede na konti lang talaga yung nagtatrabaho sa gobyerno, especially sa executive, kasi ang dami po talaga niyang trabaho. And na-realize ko rin po na si Pangulo, kung ano yung mga parang negative na hindi nagtatrabaho, ganyan. Hindi po siya ganun. So, every time na makikita ko siya, on time po siya. Professional siya. Professional. Okay. Ganun pala. On time, minsan po mas maaga pa siya. So dapat we have to be in the venue, let's say 30 minutes before or 45 minutes before. Kasi pag natapos si Pangulo sa una niyang meeting, tapos wala pa yung oras, papasok na yun sa isang meeting. So yung iba, hindi siya late, pero mukha na siyang late kasi nauna si Pangulo. So ganun po. Saka prepared po si Pangulo sa lahat ng meeting. Alam niya po yung sinasabi. Especially pagdating sa mga AI, yung mga words na mga techie, yung pagiging Yes, techie. pagka-teke niya. Alam niyo po, minsan pag nagsasalita siya, tapos nakikipag-usap siya, ikaw na lang, makikinig ka na lang. Sabi niya, grabe, sabi ko, ako sa sarili ko, di ba? Kasi tayo, kahit lawyers tayo, di naman tayo masyadong, kumbaga, komportable sa ganung mga subject, no? Pero siya sa lahat po. Pagdating sa inflation, sa BSP, parang siguro,
talagang nagpe-prepare po siya sa lahat ng meeting. And sabi niya po sa amin, ibigay niyo sa akin lahat yung babasahin, kahit gaano kahaba yan, babasahin ko yan. Ba, masipag in pala. fairness. Opo. Yung expectation nyo, siyempre I'm sure nung kinuha nyo yung trabaho, Yusek, no, alam nyo, mabigat ang trabaho. No? Noong una, hindi ko alam. Actually, yun ang tanong ko. Yung expectation nyo bang ngayon, talaga ng ibang-iba kesa dun sa mga inaasahan nyo nung nag-umpisa kayo? Was there a remarkable change in expectations? Noong una po kasi akong kinuha, ang sabi lang sa akin, you will be the face. Wala sa aking order na ito gawin mo. Ganito ka dapat. Wala. So, nung inisip ko siya, ano yung the face? Kasi ang huli natin, parang sila Daphne Osenye. Oh, yes. So, wala akong inisip how to do it. Kasi hindi naman din ako binigyan ng, dapat nito. Wala. Isa na tatanong ko sa inyo, binigyan ba kayo ng manual? Wala. As in, wala. Oo. Ang pagka-oath ko lang po, yung pagkatapos ng oath-taking namin, ni Sec J pa yun si Sec J Ruiz. Tinawag kami ni Pangulo sa kwarto, tapos sabi niya, meron lumalabas na fake news against me. Yung tungkol sa pagbebenta daw ng gold bars. Okay. Sa Bangko Sentral pa. So alam naman natin kung ikaw intelihente, alam mo namang hindi pwede yun. Diba? Well anyway, sabi niya, ito dapat ma-address. So right there and then, di ko alam paano, wala pa akong iniisip kung paano siyang gagawin. Until, pagkatapos naman oath-taking namin, pinakilala na kami ni Secretary Cesar Chavez. Pagkapakilala, bininyagan ako agad ni Maricel Halili. Si Maricel. Si Sel. Yes! TV5 yan. Maricel. Nag-question siya agad. It's about Duterte. Sabi niya, ang question niya is, what will be your comment? The former president said that the President Marcos Jr. is gearing towards dictatorship. So, agad. Siyempre, nag-vlog ako. Alam ko naman yung lahat ng kwento. Di ba? Correct. Sabi ko, what can you expect from the former president? He is expert in making intrigues and planting of evidence. So, we should have the evidence. Otherwise, it's just fake news. So, gano'n. So, parang nagulat din sila na. Yes. Pero walang nag-advise, wala. Tapos, after that, sinundan ni Ivan. So, after that, 2 question lang yun. Kakala ko, okay na, tapos na. Pero, nung pinapakilanan po sa amin yung grupo ng PCO, sabi ko, nagpaalam ako kay Sec J. Sabi ko, Sec J, gawin natin yung sinabi ng Pangulo. Pero hindi sinabi ng Pangulo na gawin mo yan doon. Ngayon ako lang po yung nag-decide na, let's do it. Sabi ko, sige, research natin tungkol sa news na yan and everything. And then doon po, mga bandang 2:30, nagkaroon kami ng press briefing. Nang wala lang, nakaupo lang ako, wala kaming podium, wala lang, sinagot ko lang yung mga tanong ng media. Doon lang po nag-start. Pero after that, wala pa rin sa akin sinasabi na dapat ganito, dapat ganyan. Wala. Up to now. Yung pagtatanong ng media sa inyo, Yusek, kasi talagang it's an entirely new world for you, di ba? From you objecting, asking questions, ikaw naman ang being asked ngayon. Di ba? You're being asked spontaneous question, unexpected question, wise question, unwise question. Diba? Question na palpak, question na hindi palpak. So, ano yung transition nyo doon? Paano yung kayo ba sinasabi niyo, itong newspaper person na to, ito magaling to. Itong newspaper na to, tanga to. Ito, bobo to. Pero, paano? Pero sinasagot nyo pa rin, ano? How did you adjust to the different kind of questions, to the different kind of personality? Kasi I've been in broadcasting for so many years. Ang mga reporters na yan, they can ask dumb question, wise question, questions already answered. How did you adjust that? Okay. Ang tolerance ko sa ganyan, yung level ng patience ko. Hindi ako masyadong natitrigger. Akala lang nila natitrigger ako, di lang nila alam. Naasar pa lang sila. Okay, mababait po kasi talaga yung miyembro ng MPC, yung media. So, yung Malacanang press corps, okay po sila. And ang request ko lang naman din sa kanila, kung meron kayong issue, anything, let's say about the
inflation rate, pag ganyan. So, ibigay nyo sa akin kung ano yung pinaka-issue nyo. Not necessarily the question. Yeah. Kasi para, siyempre lahat po, kailangan ko makita yung news eh. Mm-mm. So, pagkita ko ng news, tatawagan ko siyempre ito madalas akong suki nito, sa Secretary, RC, Palisakan. Yan, DBM, si Secretary Frederick Go, DOF. Okay? So, pagka nakuha ko naman yung idea nila, ako na yung mag-explain. Or kung hihingi ako ng i-quote, ibibigay ko. So, minsan, alam ko na yung magba-viral. Kasi, gabi pa lang, nakikita ko na po siya eh. At minsan po kasi yung MPC, hihingi na agad sa akin yan ng, let's say, 9 o'clock ng gabi. Or 8 o'clock. Yusek Claire, anong sagot mo dito? So, parang meron na silang issue eh. So, sabi ko, sige, bukas na lang. Bukas na lang. Kasi para mas maganda po kasi na pagka hindi lang yung text, nakikita ng mga tao ano yung paano mo siya sinabi sa text. So sabi ko, sige, bukas na lang yung issue na yan. Then, after that, siguro nakakatulog po ako, sabi ko, mga 3:00 na madaling araw. Kasi, yung ibang mga vloggers, pinanonood ko rin po yan. So, pinanonood ko rin po yung ibang, isa news. So, alam ko, sa the following morning, ano yung pwedeng i-question. So, kaya sasabi nila, lagi ako merong, ang tawag doon, visual aid. Visual Yes. aid. Kailangan ko po siya. Kasi since alam ko naman na matatapik to, hinahanda ko na po yan. Kung di matatanong, di okay lang. Kasi kailangan ko siya kasi ang tao ngayon, visual yan eh. Yeah. Pag sinabi ko lang yan, sasabihin yan, wala ka ng ebidensya. May maganon eh. So pag naglabas na po ako ng visual aids ko, wala na kayo. Yes. You will Yes. catch their Pero yung attention. yung ano nyo, yung the ability to be spontaneous, no? Mm. Ngayon, how much is your press conference or press release is prepared just like you said, and how much of them is spontaneous? Yung talagang okay, sige, bagong tanong to pero sasagutin ko. How much? Siguro po marami din yung biglaan kasi may mga follow-ups. Yeah. At meron biglang lumalabas na mga issues na hindi ko siya na-cover. Pero hindi ko rin natanong kay Pangulo. So pag sinabi ko talagang hindi pa kami nagkausap kasi bago siya, sinasabi ko naman din po. Kasi usually bagong-bago yung labas ng news eh. Yes. So, pero ako po talaga naghahanda ako. I see to it na dapat alam ko. Minsan nagbabasa na rin po ako every morning. Sabi ko, ano ba issue sa economy? Basahin ko na yan. Yes. Tapos, so that's why, since nakikita ko naman din po yung mga sinasabi ng mga secretary sa mga interview, so pag natanong sa akin, ganun din po yung magiging linyahan ko. So, ganun po. Pero I see to it po talaga lahat ng mga secretaries or yung mga representatives nila matanong ko kasi para talagang galing sa kanila yung Sabi nga ng iba, Yusek, na ang presidente, ang character niya, at least from the perception ng mga tao, na medyo tahimik, hindi siya masyado nagsasalita sa mga issue unless na importante. Sa impeachment, halos hindi nga natin siya naririnig, no? Except na sinabi niya na dapat managot ang dapat managot, no? Yung mga pakabiyaw na pasaring na gano'n, no? At ikaw naman, you are the fierce type. Ikaw yung nagsasakatawan ng mga policy ng presidente, no? So sinasabi nila ang ganda ng complementation ninyo ng president. So how much is your statement, halimbawa? How much are your statement nanggagaling sa presidente? Ibig sabihin ko, do you sometimes sasabihin mo sa presidente, Mr. President, pwede ba ganitong sabihin ko? Pwede ba ganitong sabihin ko? Palagay ko, mas malinaw to. Pero ginagawa mo ba yun? Ganito po. Minsan po, pagkausap ko siya, Sir, may issue. May question to. Yan. Matatanong to. Viral to, sir. Ano yung gusto nyong message ko? Tanungin ko muna sa kanya. Kasi ako meron ako sa isip ko, sir. Sabi ko, pero gusto ko, ano yung nasa isip nyo? Kasi yun yung sasabihin ko. And then, saka ko lang i-elaborate. So yun, nagsasabi po siya. Opo. Tapos, meron siyang actually may mga sagot. Ang Pangulo, yung una medyo, kasi ganyan.
Tapos, biglang siguro mga 2 minutes, wait. Ganito sabihin mo. Di ba? Minsan may bugso ng damdamin eh. Oo. Di ba? Parang, kasi ganyan. Teka lang. Tapos meron na, pababa na ako. Di ba? Bigla pa akong pinatawag. Ito lang sabihin mo. So, ganun kasi yung si Pangulo kasi napaka-professional nga niya. Oo nga. Ayaw niya po makasakit ng damdamin. Alam mo, Yusek, no? Alam mo, Di ba, Yusek. Attorney Jen? Yes, Yusek, alam na alam ko yan. Ako, I've been a critic of President Marcos, no, since the beginning. But I also attribute that to you, no, kasi we also as commentators, parang okay dito si Mr. Presidente. Okay dyan yan. Wala tayong masasabi. Anong masasabi natin dyan, di ba? So nagkakaroon rin ng namomolify rin yung ibang mga tao through the things you say, no? Through the things you say kasi okay, ganun pala di ba? So do you feel in a sense responsible for the president's being amiable to a lot of people? Siguro po, kasi unang-una, ako nature ko po talaga. Ayokong may kinakalaban. Kaya nga sabi ko, love ko yung MPC. So, love din ako ng MPC. Kasi alam niyo po, maganda pagka yung may rapport kayo Tutulungan. Yeah. Tutulungan kayo, di ba? So, hindi po talaga ako, by nature, nakikipag-away. Hindi po yan ang ugali ko. Unless, Okay. magsisimula sila, dun lang ako sasagot. Ayun. Kaya pala na counter impact di ba? Diba? Kwento nyo nga yun na Yusek. Kasi yun talaga nag-trending yun At isa pa isang salita nyo lang, trending Trending talaga okay, meron na naman to. Di ba? And the wit is so it's so speedy Yeah. Ganun It's ka agad natural It's natural. Hindi pilit. May repost ka agad Actually po, minsan nanggagaling lang siyang bigla. Spontaneous. Nung sinabi ko na wala akong balak agawin yung corona. It takes one to know one, wala akong balak agawin ng corona sa kanila yan dahil nasa maximum level sila. Bigla lang. And sabi ko, pag sinabi mong gano'n the word impact, saan ba nag-start yan? Di ba? I am. Diba? Oo nga. Nag-start I am. Saan na siya nag-start? I am. Oo nga. Diba? So this is remarkable kasi I mean all your life siyempre kaharap nyo kliyente nyo. Pero now ang sinasangga nyo iba na yun. Ang taas ang taas ng mga tao, di ba? Ang taas na talaga. It's the second highest official in the Philippines. Actually, mas feeling ko mas matindi pagka trial. Yeah. Feel ko. Yeah. Kasi, dun pa lang magbabangayan na kayo So, at ang kalaban mo na kabangayan mo, ka-level mo. Pag dito. Yung dito, parang di kayo level although syempre iba marami naman talaga. Yes, Pero para bang kung i-level mo yung sarili mo sa taong hindi naman sumasagot sa issue, kundi ang gamit lang ay ad hominem. Yes, exactly. At wala naman din na itutulong sa bansa at walang na itutulong sa Pangulo ni katiting na suggestion. Oo nga Parang kailangan ko lang po talaga sagutin. Pero parang totoo lang parang kailangan ba kita sagutin? Ganun yung dating sa, hindi kita kailangan sagutin. Kaya lang, tatanong ng media, sasagutin ko na lang. Imagine nyo din, and Attorney Jen, mag-suggest ba naman na hindi naman daw naiipon ng tubig ulan? Paano yung cistern? Sa BGC. Diba? Tapos, ang sabi niya, ipunin daw yung tubig ulan at dalhin sa Malacanang at ipainom doon at palang sarcastic. Yes. So, paano mo naman siyang bibigyan ng komento kung yung level ng kanyang, pag-iisip, argumentation. Ito lang. Yes. Yung paano siya makipagdiskurso, ito lang yung level. So, paano ka pang aangat? Diba? Pag naglalaro ka ng badminton, sir, ang gusto mong kalaban, mas magaling. Kasi masanay, diba? Para mas gumaling ka, matuto ka. Yes. Pero kung yung kakalabanin mo, mas
parang hindi mo ka-level, parang mas Hindi mahata ka marunong pa. humawak ng Raketa. raketa. It's very frustrating, very frustrating, Mapunta ako dito, Yusek, sa impeachment. Kamakailan nga, nagsabi ko kayo ngayon, na I think parang yung mga ibang judges nagiging defense counsel, no? At alam mo, karamihan naman talaga, iyan ang mga perception nila. Actually, hindi na nga perception, yun na talaga ang opinion nila, di ba? Kamukha natin, di ba? Oo. Bakit nagkakaganon? So, ang tanong ko sa inyo, are you also taking the risk of, getting into what the president does not seem to want to get into? Yung to talk about the impeachment, Actually, or is it necessary to do it? Pinaghihiwalay ko po siya. Okay. Nung tinanong ako po dyan kung anong assessment, sabi ko ang Pangulo, hindi po yan magbibigay na anumang opinion patungkol sa impeachment, pero ang nais lang niya ay due process, Yes. na ayon sa batas at na ayon sa proseso. Pero ayon sa PCO, Yes. kasi PCO kami, Yes. information kami. Oo. Ang isa sa mandato namin ay mag-fight ng fake Fake news. news. Yes. Diba? Yes, yes. So, hindi ko sasama yung Pangulo kasi hindi talaga siya nagbe-mensahe about the impeachment. Pero, mandato ng PCO, to stop, or at least, di ba, fight the fake news, the proliferation of fake news. Yes. So, paano namin malalabanan yung fake news kung hindi din kami magsaseta Tama. pag tinatanong kami? Mm-mm. Kaya po, pag ganun po, ito'y ayon sa PCO. Mhm.